So mga kapatid, nandito na naman ako sa King Rosada na puksain ang mga maling aral sa mga sikta na siyang dahilan na ang kaluluwa ay mapunta sa impyerno upang wala nang maakit sa kanilang grupo o wala nang mga Katoliko na maakit sa kanila at yung mga membro nila ay magising sa katotohanan at umalis sa mga sikta kasi mga kapatid, in a strict sense. Ibig sa simple na pag-iisip, ang mga sikta ay instrumento ng diablo. They are all instruments of the devil so that all souls may be go to hell. Muna ang layunin sa mga sikta mga isoon. Ngunit, dahil sila ay gumagamit sa salita ng Diyos, maraming mga inosenteng Katoliko at mga tao na kanilang nakit at nalinlang. Dahil gumamit din sila sa banal na kasulatan. Kasi walang alam ang kanilang mga inaakit. Kasi kung mayroon pang alam, hindi sila maakit sa mga sikta. Kasi ipinayag na ng Diyos na kahit ang diablo ay gumamit din ng salita. Gumamit din sa salita ng Diyos. At ibasahin mga kapatid ang San Mateo 4:5. Na upang malinlang ang isang tao, ang diablo ay gumagamit din sa salita ng Diyos at saka sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ibasahin mga kapatid ang Juan 4:5. Ito ang sinabi. Unya si Jesus hidala sa yawa ngadto sa malaang syudad o gipailuna siya sa kinatas ang bahin sa templo o giingnan kung ikaw anak sa Diyos ambak sa ubos ambak ngadto sa ubos kay nagingon man ang kasulatan ang Diyos magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo sa panayon kanila sa ilang mga kamot aron dili madugmok sa bato bisan gani ang imong mga tiil. San Mateo 4:5-6. So malinaw. So, dahil ang diablo ay gumagamit din sa salita ng Diyos, kaya marami ang naakit sa mga sikta. At gumagamit din ang mga sikta, mga kapatid, o ang diablo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. O nagpanggap din sila na sila ang Kristo upang mahalin lang nila ang sangkatauhan ng Diyos at umalis sa simbahan na tinayo ng ating Panginoong Hesus at umaanib lang sa mga sikta na walang duda. They are all instruments of the devil. Kasi mga kapatid, ang kanilang inuusig ay katawan ng Diyos. Ang simbahan ay katawan ng Diyos, katawan ng Panginoong Hesus. Ngunit, sayon-sayonon lang o atake sa mga sikta. Kaya, tayo ay magsumikap. So, aking masahin mga kapatid, no, na ang diablo ay gumagamit din sa pangalan ng Panginoong Hesus upang marami sila mailihis sa katotohanan. Ating basahin ang ipinahayag ng Panginoong Hesus. Si Hesus mitubag, pagbantay kamo, gayaw kamo, palimbong ni bisan kinsa. San Mateo 24:4-5. Kaysa kung alam daghang tao ang muanhing na mag-ingon, ako ang Mesiyas, o daghan ang malimbungan. Malinaw, napakalinaw. Na ipinahayag na ng Panginoong Hesus na maraming tao na gumagamit sa aking pangalan. At dahil dyan mga kapatid, ipinahayag ng ating Panginoong Hesus na hindi lahat na tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. At basahin ang ipinahayag ng ating Panginoong Hesus sa San Mateo 7:21 hanggang 23. Dili ang tanang nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingarayan sa langit. Kundi kato lamang nagtuman sa kabubuton sa akong mga ngato sa langit. Kung mamot ang adlaw sa paghukom daghan unya mga tawo nga moingon kanako Ginoo, Ginoo. Imagine ha. Dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Diyos o pinaagi sa imong ngalan hingila namo ang mga yawa o naghimo kami daghang mga milagro. Apan ako moingon niya kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamo mga makasasala. Malinaw. So hindi lahat na tumawag sa ating Panginoong Hesus ay sa Kanya o Kanya. Kasi ang diablo ay gumagamit din sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Gumagamit din sa salita ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, ako
mayroon nang nag-advise sa akin, bro. Sayang tayo, bro, nga di ko lang panangalanan, sayang tayo, bro, nga basi pondangon ka o sangyaw. Kasi, ingon siya, ay nagsalain, bro, ha? Sa truchat, mga kapatid, no? Sanabi niya, ayaw palabig pasakit sa mga protestante, bro. Kasi madungon ka, pondangon ka. Di, pero yun siya, ayaw lang salain, bro. So ako siyang gito ba? Okay na, bro. No problem. Pero ang tungkol na, kung may sakit na akong bisulti na, bro, sa mga protestante, wala na siyang tubag. Mga kapatid, hindi ako may medicinal ng tao. Kahit kailan hindi ako may medicinal. Sa simula, hindi ako mamisunal. Ako'y tapang na magsabi na kayo ay piki. Ang iyong mga pastor ay buwan ng mga ngalan. Ngunit hindi ako magsasabi na kayo ay mga masamang tao. Hindi ko yan sinasabi kasi tayo ay tao, ako ay tao rin. Magkasala din ako. Kaya hindi ako magsasabi kayo ay mga masama. Pero masasabi ako ang dahil sa inyo ipinangaral, kayo ay instrumento ng Diablo. Yan ang sinasabi ko. So sabi niya, sayang kayo bro, pundangon ka, daghan di, malipad kami. Ako malipad di ako bro, kay daghan kong nakatunan mo. Pero, ibig sabihin niya, neutral ko. Ang mga pastor, ingnon lang ako nga, ay mo itulong pastor, di mo manalo. Mo na imo ka, di harap ka. No, dili ko. Moingon di ko pastor, mali ng imong tudlo. Satanik ng imong style. Ang imong giuna-una satanik na. Simbahan nga gito ko ni Jesus sa imong atakihon. Ako imo lang ako. Pero pag kuan ako sa iyo, ano man mo balos. Ponda. No. Kung ipamalandungan mo, supak ba ni sa imong kabubuto nga? Klaro mong kayo nga, di payag din nga sa nilogis mingon mga siya sa mga tao, misubak niya, anak mo sa inyong ama nga mong yawa. Ang Holy Spirit, mingon nga, ang mubiya sa doon ay mubiya sa simbahan, o musunod na sa pagtulunan sa mga yawa. Uno Timoteo 4:1. Atong ganyan si Lord Jesus, 1:844. Kung si Sinjan, mingon po, nga ang mubiya sa simbahan, nagito ko ni Lord Jesus, kaaway ni Lord Jesus. Nyakin siya kay kaaway ni Lord Jesus. Diablo. So, muna mga iso, no? So, wala na siya makuha, no? Wala na siya bumalik. Okay. Tama man ang imuha, bro. Ang pulong sa Diyos, hait, murag espada sa Baduay Suwab. Yes, no? Bibro 4:12. Padayon, bro. Bahala, masakit ka ng mga sulpot. Sila man dyan ang gisaway ni Lord Jesus. Yes, sila. So, imagine, tatawan ng Panginoong Isos ang simbahan. Sasabihin lang nila na ito'y napostasi, sasabihin nila na ito'y ay nagsamba ng Diyos-Diyosan. Grabe, no? So, walang duda, instrumento ng Diablo ang mga protestante. So, yan, no? Now, ang aking topic ngayon, mga kapatid, ay yung patungkol sa patuloy na sa ipinangaral ng mga Mormons na grabe na ka-demonic, no? Yung kanilang pag-iisip. Hindi ito sinasabi na sila ay demonic, hindi. Balik lang yan. Kasi tayo ay likha ng Diyos. Kahit tayo ay makagawa ng kasalanan, hindi mawawala ang katotohanan na ang tao ay likha ng Diyos. Kaya, bawal sabihin na malikas. Bawal yan. Pero, kung sasabihin natin na ang iyong pag-iisip ay pag-iisip ng Diablo, walang problema yan. Kasi si San Pablo, kalimutan ko ang teksto, no? Pero ang Panginoon Isos, nagsasabi, no? At basahin mga kapatid ang 1:8:44, itong sinabi. 1:8:44. Mga anak kamo sa inyong amahan nga maong yawa, ubod kamo musunod sa timuha sa inyong amahan. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Now, ang sa Mormons mga kapatid, ipatuloy natin, no? Kasi maraming mga CFD ang palaging sumasagot sa mga
atake ng mga sekta. Ngunit, konti lang ang mga simple na mag-divert, nang ibaliktad ang sitwasyon. Sabihin, now, hindi ka maniniwala na ang Catholic Church ang itinayo ng Panginoong Hesus. So, ang aking tanong, ang sikta ba na nagbautismo sa inyo ang itinayo ng Panginoong Hesus? Wala na. Kabuang na ng tubag, kabuang na ng tubag. Lalo na kung ang kanila ipinaral, tulad ng sinasabi ng mga Mormons na ang Diyos ay mula sa tao. So, ang tanong, saan mababasa sa Bible na ang Diyos ay galing sa tao? O sa simulan ay isang tao? Kasi yan ang aral ng mga ng Mormons at yung talakayin yan ngayon, no? So, isa sa mga ipinaral ng mga Mormons, mga kapatid, yung sinasabi nila na exaltation of humans. Na ang ibig sabihin na ang Mormons ay naniniwala na ang isang tao ay mailibit bilang Diyos. Kasi para sa kanila, ang Diyos Ama ay sa simulan ay isang tao. So, malinaw na isang demonic na aral. Sinasabi nila na ang tao ay maaaring mailibit into being God. Kasi para sa kanila, ang Diyos Ama ay galing sa tao na mayroong kamatayan. At ito ay na elevate into being na wala ng kamatayan na siyang Diyos. So, demonic ang kanilang mga ang tao ay likha ng Diyos. Ang Diyos ay walang simulan at walang hangganan. So, paano natin sila mapaniwalaan? So, basahin natin yan, ha? Okay, ito ang mga... So, basahin natin, mga kapatid, na ang tao ay binuhat lamang sa Diyos. So, paano siya ma-elevate into God? At basahin, ha? Ang Genesis 1:26. Dahil ang tao ay likha ng Diyos. Pero bago yan, ating basahin na ang Diyos ay walang simulan at hangganan. Pero bago pa rin yan, basahin natin na as paparusahan ng Diyos ang isang tao na magsasabi na siya ay Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi galing sa tao. And also, ang tao ay hindi magiging Diyos. Ating basahin, mga kapatid, ang Gawa 12:21 hanggang 23. Ang nangyari ni Herodes, no? Na nagpakilala bilang Diyos at siya ay inuoon at namatay dahil sa kanyang sinasabi. Ating basahin, ha? Ang Gawa 12:21 hanggang 23. Ito ang sinabi. Saan na nga gikasabutan, gisulob ni Herodes ang iyang harianong biste. Bilingkod siya sa iyang tono o midiskurso. Naninggit ang mga tao, dili tao ang nagsulti, kundi Diyos. Kasi kung tingnan natin ang story, si Herodes, ang hari noon ay kailangan kilalanin bilang Diyos sa Roman Empire. Yan ang story, no? O diha gisilutan si Herodes ang anghel sa Ginoo kay wala man niya pasilugi ang Diyos, giulod siya o namatay. So, ang tao o di yun siya, kailangan hindi siya magsasabi na siya ay Diyos. Atin din mababasa niya, atin din o di hindi siya magpakilala bilang Diyos. At yan ay pinahayag ni San Pablo nang sila ay kinilala bilang Diyos. Ating basahin, mga kapatid, ang Gawa 14:11 hanggang 15. Ito ang sinasabi. Sa pagkakita sa mga tao nga sa gibuhat ni Pablo, naninggit sila sa ilang pinulungan. Law kanyanhon, nanaog ang mga Diyos sa dagway sa tao. O ilang ang daan siyo si Bernabe o Hermes si Pablo. Kaya siya man ang tigpamaba.
Ang pari ni Sos, no, sa mga Diyos sa mga pagano. Ang pari ni Sos, kan sa templo dito sa gawa sa lungsod, nagdalag mga bangka o mga bulak ngadto sa ganghaan. Siya ug ang mga tao buod mo hanad ni ngadto sa mga apostoles. Pagkasayo ni Bernabe o ni Pablo sa buot nilang buhaton, gigisi nila ang ilang mga biste o binagan ngadto sa taliwala sa katawan o misingit. Mga igala hanong nagbuhat man kamo niini, kami mga tao lamang sama kaninyo. Biyahe kami sa pagsangyaw sa may balita, aron biyahe ninyo kini mga wala hinungdan nga mga butang o kung dangot kamo sa Dios nga buhi, kamo'y nagbuhat sa langit o sa yuta, sa dagat o sa tanan nga anak niini. So, yan mga kapatid, no? Na ipinakita ni San Pablo at saka ni San Bernabe na walang sino mang tao na magpakilala bilang Diyos o kilalanin bilang Diyos. So malinaw, no? Pero ano ipinangaral ng mga Mormons? Ang tao ay maaring magiging Diyos. Yan ang paniniwala sa kanilang mga members hanggang ngayon. So ang mga members ng Mormons ay nangaral, ako mayroon akong ikasulti, hanap-hanap na siya, kamatay niya, may mo siyang Diyos, sabi, no? So napaka-demonic ang ipinangaral ng mga Mormons. Pero ang ibang mga sibling, hindi nila ito alam, kaya palagi lang tayong nagdepinsa sa ating pananampalataya. Pero kung baliktarin natin, tayo ang magtanong sa kanila ipinangaral, mauli na dito, no? Kinahinahin lang ipadaplin. So, malinaw, no? Kasi mga kapatid, ang tao ay likha lang ng Diyos. So, hindi siya maring magiging Diyos tuwing siya ay mamamatay. Pero ang sinasabi sa mga Mormons, sila ay mamatay ngunit buhay. Yan ang sinasabi nila, no? Na sila ay, dahil sila ay buhay, magiging Diyos sila. Yan, no? So, Genesis 1:26, no? Marami tayong mababasa, mga kapatid, na ang tao ay likha lang ng Diyos. Ibig sabihin, wala pang tao, nandiyan na ang Diyos. Pero, ano ang ipinangaral ng mga Mormons? Ang tao ay siyang naging Diyos. At ito pa, na ang sanlibutan ay hindi gawa ng Diyos. Yan, mga kapatid. Kung alam pa natin alam pa sa mga Katoliko, mayroon siyang itanong sa mga sikta, sa Mormons, kung ito ay mapunta sa kanilang matanan. Tanongin nila, saan mababasa na ang sanlibutan ay hindi gawa ng Diyos? Kasi ang ipinangaral ng mga Mormons, mga kapatid, nandiyan na ang sanlibutan bago pa ang Diyos, at ito'y inarrange lang ng Diyos. Mayroon tayong topic dyan, mapunta tayo dyan. Okay, now, basahin natin sa Genesis 1:26 na ang tao ay likha lang ng Diyos. Ibig sabihin, hindi siya magiging Diyos kasi siya ay likha lang. Hindi pa siya nilikha ng Diyos, mayroon, nandiyan na ang Diyos. Kasi ang Diyos ay walang simulan at walang katapusan. Walang hanggan. Ito ang sinasabi, Genesis 1:26, no? Common na teksto. Unya, mingon na usab ang Diyos, buhato nato ang tao sama sa atong dalawa. Malinaw. Likhayin natin ang tao tulad ng ating wangis. So, paano natin masasabi na ang Diyos ay galing sa tao? Grabe na mga demonic ang mga Mormon, ang ipinangaral ng Mormon. So, kaya ako'y magsumikat sa mga market preaching para putuli. Wali. Sabi na makakita ko na nagpanulong nagnikay. Ako na yung tirahon din ang pagtulunan. Pangutan na sila. So yan, no? Ito ba? Sa Genesis 2:7, malinaw din na ipinayang ang tao ay likha ng Diyos. O niya, ko ang ginoong Diyos o yung tao, nagbuhat siya ang tao. Malinaw. Now, hindi pa nag-exist ang tao, nandiyan ang Diyos. Kasi ang tao ay likha lang ng Diyos. Pero anong sinasabi sa mga Mormons? Ang tao ay siyang nagiging Diyos. Ay siyang ang tao ay siyang maging Diyos o nagiging Diyos. Grabe, no? Genesis 5:2, mababasa din natin. Ito ang sinasabi.
Nagbuhat siya lalaki o babae o gipanalanginan niya sila o ginganlan niyang tao. O, paano natin mapaniwalaan na ang tao ay siyang nailibit bilang Diyos o ang Diyos ay galing sa tao? Grabe. Grabe. Kayo mga kapatid, ano masasabi ninyo sa Mormons? Demonic na pangalan. Hindi naman tayo magsasabi na sila ay demonic. Ang kanilang pinangaral ay demonic. Kasi tayo ay likha ng Diyos. Ibig sabihin, pinag-aari tayo ng Diyos. Kaya ang right term is demonic na pangalan. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga bigkasin, no? Upang hindi tayo makasala. Na ito ba, no? Sa awit 103, no? Awit 103, talata 100, versikulo 3. Ito ang sinasabi. Okay. Ang tanan nagdaig, I'm sorry, episode 103. Kilha nga Diyos ang Ginoo. Siya ay nagbuhat kanato o kita nga iyaha, kita iyang katawhan o iya kitang panon. Kilha ang Ginoo, siya ay nagbuhat kanato. So, paano magiging tama ang sinasabi o ipinangaral ng mga Mormons na ang tao ay siyang nagiging Diyos? Ba rin sa Tagalog? Correct ba yan, no? So, wala. Grabe ka, demonic ang ipinangaral ni Joseph Smith. Grabe, no? Si Joseph Smith, mga kapatid, sa hindi pa sa aking pagsimulan sa aking pagtalakay sa Mormons, siya ay sinilang noong 1805 at namatay siya 1844. 39 years old lang si Joseph Smith na siyang may-ari sa grupong na kilala bilang Mormons, na ang kanyang pangalan ng kanyang sikta ay The Church of Christ of the Latter-day Saints. Yan mga kapatid, marami po tayong mga ipinangaral niya na mga talakay. No? So, siya ay mayroong 50 asawa, 50 kabok asawa ni Joseph Smith. Kasi nangaral siya ng polygamy. 27 ang dalaga, 23 ang mayroong asawa at ibinigay sa kanya dahil kinilala siya bilang isang propeta. So, tinalakay natin yan, no? Natapos na natin yan natalakay, no? Kung totoo bang siya ay propeta o huwad. So, natapos na. So, yan ang Mormons, no? Itinayo niya noong 1820 o sinimulan. So, bata pa siya. Imagine, 1805, no? 15 years old pa. Nagsasabi na pakilala na siya na propeta. Ngunit, siya ay na-acknowledge ang kanyang grupo noong 1830. So, 25 years old siya. Pag naging 39 years old na siya, bago siya namatay, mayroon siyang 50 asawa. Kasi nangaral siya about polygamy. Yan ang Mormons, no? So, grabe ka, ano ang Mormons, no? Grabe ka, demonic ang kanilang pinangaral. So, malinaw, no? Paano tayo maniniwala na ang tao ay maaring magiging Diyos? Na ang tao ay likha lang ng Diyos? Ang Diyos ay walang simulan at walang hangganan, walang katapusan. At ang Diyos, mga kapatid, ay hindi natin matugkad ang kanyang pagiging Diyos o kanyang pag-iisip. Kasi tao lang tayo, likha lang tayo ng Diyos. At ito sa inyo, mga kapatid, ang Ecclesiastes 3:11, na hindi tayo binigyan ng Diyos ng buo upang maintindihan natin ang kanyang ginagawa. Ibig sabihin, kontrol tayo ng Diyos. So, pero, anong sabi ng mga Mormons? Ang tao ay siyang nagiging Diyos. Ito, ang Ecclesiastes 3:11. Nagtagal siya gustong panahon, ayon sa tanang butang. Gatagan kita niyang kaikag, pagsusi sa may tamo sa umabot na panahon.
apan wala kita niya hatagig katagbawan sa pagsabot sa hingpit sa iyang gibuhat. Malinaw. Pero anong sinasabi nila? Ang Diyos ay galing sa tao. Ibig sabihin, kung walang tao, walang Diyos. Pero bakit? Grabe, no? Bakit? Ang ibinay sa banal na kasulatan, ang tao ay likha ng Diyos. So, napakabaluktot, no? Napakabaluktot ang ipinangaral ng mga Mormons. So ba, no? So, akin basahin mo na, ang Diyos ay walang simulan at walang hangganan, no? Dito sa Salmo o Awit 92, sinasabi na ang Diyos ay walang simulan at walang hangganan. Sa wala mo pa buhata ang kabukiran, o sa wala pa ni mo himua ang kalibutan. O, malinaw, no? Pero ano ipinaaral ng mga Mormons? Nandiyan na ang sanlibutan, inarrange lang bago pa ang Diyos. Grabe ka. Grabe, no? Grabe, nakalimunik ang tudlo sa Mormons. So, aking patuloy. So, aking balikan, no? Sa wala mo pa buhata ang kabukiran, o sa wala pa ni mo himuang ang kalibutan, Diyos ka na. Pero ang sinabi ng mga Mormons, ang sanlibutan ay nandyan na bago pa ang Diyos. Malinaw yan mga kapatid sa kanila ito yung nangaral kasi binasa ko ang kanilang mga aral. Binasa ko at ginawan ko ng libro. Gibinisaya na ko, gihangay na ko. Mormon, sino ang nagtayo? Kailan itinayo? Saan itinayo? Ano ang ipinangaral? Paano natin sasagutin at paano natin sila tanungin? Yan ang aking patungkol sa 37 na mga malaking sekta sa buong mundo. Mayroon ako aklat yan mga kapatid. Okay, itong sinasabi ha. Balikan, sa wala mo pa buhata ang kalibutan, o sa wala pa ni mo himuang, sa wala pa ni mo buhata ang kabukiran, o sa wala pa ni mo himuang ang kalibutan, Diyos ka na. Walay sinugdan o walay katapusan. Pero ano ang sinabi sa mga Mormons? Ang Diyos sa simulan ay mamatay kasi siya ay tao na nailibig bilang Diyos. Grabe, no? Grabe ni mga grabe, no? Pagka dimundi kayo. Grabe yun, no? Pagka-grabe. So malinaw, no? Napakalinaw na ang Diyos ay walay sinugdan o walay katapusan. Edmond Omega, mauna mga teksto bro, nga ang mga santos dili daw ampuan kay wala sila musugot, ampuan silang San Pablo. Wala musugot nga kung mayon sila nga wala musugot ampuan, mali na. Kay gipayag man nga mudangog ta nila o mudangog silang pagampo ato na isunod. Pero kung ilo na itong Diyos ang mga santos, mo na gipasabot sa akong gibasa kanina nga silang San Pablo, mitindog yung silang maingon nga ang tao, kami dili mga Diyos, kami ay mga tao lamang. Pero kung mudangot ta sa pagampo sa mga santos, tinaw kayo ng gipayag sa Hebro 12:23, tinaw kayo nang ipahayag nila atong basaw na ating basahin, no? Pang maintindihan, no? Na mali ang ginagamit ng mga sekta or wala silang mababasa sa Bible na nagsasabi ang Diyos, huwag kayong humingi ng tulong o dasal sa mga santo. Subalit, ang Diyos ay nagpapayag na tayo ay maghingi sa kanilang tulong o dasal. Ating basahin, ha? Hebro 12:23. Ito ang sinabi. Midool kamo sa malipayong bayangtigom sa mga kamagulangang anak, tansang mga ngalan na isulat dito sa langit. Midool kamo, ha? Midool kamo sa malipayong panantigom sa mga kamagulangang anak, tansang mga ngalan na isulat dito sa langit. So, iyan ay patungkol sa mga santos. Miduol kamo sa Diyos ang maghuhukom sa tanang tao o sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na.
Ang tanong, ano ang ibig sabihin sa sinasabing lumapit kayo sa mga espiritu na naging buo na o nandyan na sa kanilang Diyos? Lumapit kayo. Ibig sabihin nga, mga kapatid, naghingi ng tulong. Kasi ang tulad ng lumapit tayo sa mayon, ano ang ibig sabihin ng lumapit tayo sa mayon? Yan ba ay upang lang makatabi tayo sa kanya? Hindi. Ang ibig sabihin, lumapit ka sa mayon. Ang ibig sabihin, doon na si mayon ang tabangan ka. Yan. So ang sinasabi dito, na miduol ka mo sa mga espiritu, sa mga matarong na nahimpit na, buot pasabot, nagpatabang mo, nangayo mong tabang. So malinaw, namudangog kita sa mga santos. So ang ginamit sa mga protestante, bro, na yung binasa ko kanina, na hindi, na sinasabi ni San Pablo na kami ay mga tao lamang, hindi yan magamit upang hindi na tayo humingi sa kanilang tulong bilang mga santo. Hindi. Hindi yan magamit ang ginagamit nila. Kasi kontradik sa Hebrew 2:73 na ipinayan ng Diyos na binuol ka mo sa mga espiritu, sa mga matarong na nahimpit na. So yan mga kapatid, ang batayan, bakit tayo maghingi ng tulong sa mga santos? Yung Hebrew 12:23. Marami na akong pastor na nakasabi niyan, nakadibate regarding that. Sabihin ko, kung sa may pasabutan na, binuol ka mo sa mga espiritu, sa mga matarong nga nahimpit na. Kinsa man ang mga matarong, espiritu sa mga matarong nga nahimpit na. Espiritu sa mga matarong, bot pasabot, tao, nga maayo, sa buhi pa sila. Anong ipasabot nga binuol ka mo sa may ipasabutan na. Wala ng pastor. Dinggit din itong mga katolikong kusugay mga tsaw. Ito mga pastor! Walang tauan na yun ng mga pastor. So yan bro, no? Ang sinasabi sa ating binasa kanina, sa buhat gawa 12:23 at saka sa gawa 14:11 hanggang 15, ay hindi magagamit upang itakoy natin o hindi na tayo humingi ng tulong sa mga santo sa pamagitan ng kanilang dasal para sa atin. Hindi yan magagamit. Ang ibig sabihin sa mga binasa ko sa gawa 12:21-23 at 14:11 hanggang 15 na hindi sila pwedeng kilalanin bilang Diyos o walang tao na maaaring kilalanin bilang Diyos. Yan mga kapatid. So ang ipinangalan ng mga Mormons na ang Diyos ay galing sa tao, grabe, isang demonic na pangaral. Kasi yung sinasabi pa nila na ang sanlibutan ay nandyan na bago pa ang Diyos. Grabe ka. Susigno ko, no? Grabe ka. Now, dito tayo mga kapatid, no? Omega, grabe ka peke ang Mormons bro. Yes bro, grabe. Hindi pa demonic yun ang kanilang mga aral, ipinangalan. No? Grabe yun. Napaka-gilmi kayo, no? Kasi ang Diyos ay galing sa tao. Ngunit ang tao ay likha lang ng Diyos. Wala pa, hindi pa nilikha ang sanlibutan. Nandiyan ang Diyos. So, ano ipinangalan ng mga Mormons? Nandiyan ang sanlibutan, inarrange lang ng Diyos nang siya ay nag-exist na ang Diyos mula sa tao. Grabe. So, ang aral ng mga Mormons, una ang tao kaysa Diyos. At saan man yan sa Bible? Kaya demonic ang ipinangalan ng Mormons. Kasi ang Diyos ang naglikha ng tao according sa banal na kasulatan. Pero anong ipinangaral nila? Ang tao ay siya ang nagiging Diyos. Yeah. Dami pagka masama ng mga sikta, aning Mormons. Ito na natin tatalakayin yung patungkol sa ating Panginoong Isus. Ito mga kapatid, nakakatawa rin ito. No? Kadabi ka ni Monik. Para sa mga Mormons, ang Panginoong Isus ay ang nag-isang anak
sa langit ng amahan o sa langit ng inahan. Yan ang kanilang mga aral. Itanong ninyo, o mag-search kayo mga kapatid sa Google. Ano ba ang aral ng Mormons? Aral ba, kanila bang aral ang mayroong Heavenly Father at mayroong Heavenly Mother na siyang nagsilang sa ni Lord Jesus? Ako, kayong tubag. Yes, yan ang kanilang aral. Analay. So, yan ang aral ng mga Mormons, ha? Na ang Panginoong Hesus ay nag-iisang anak sa langit, sa makalangit na ama o sa makalangit na ina. Makalangit na ina. Grabe, inuho ko. Walang mahisol, makigbisog kita o bungkag ini mga demonic na mga aral ng mga sikta. Kasi kawawa ang kanilang mga membro. Kawawa ang mga Katoliko na maging membro nila o maakit nila. Now, ang tanong, paano mangyari yung sinasabi ng mga Mormons? Na ang Panginoong Hesus ay siya ang naglikha sa or ang Panginoong Hesus ay walang mababasa sa Biblia na mayroong Heavenly Mother. At saka ang sinasabi nila na ang Panginoong Hesus ay isa ring tao na nagiging Diyos. Pero bakit? Ang naisulat sa banal na kasulatan, ang Diyos, ang Panginoong Hesus ang naglikha ng sanlibutan. Siya ang nagbuhat sa tanong. Ating basahin yan. Junil mula na ibig sabihin pala ng Mormons, nauna pa si Adan o iba kaysa Diyos. Kuya ba? Yes bro, muna aral nila bro. Muna turo nila. At saka yung, pero hindi ko magsulat ha, pero akin sasabihin. Ang sinasabi nila, usakan maayong buhat ang pagsupak ni Adan sa Diyos. Grabe! Aking ang tatalakayin baka bukas. Pero nandyan, mandito yan sa aking inarrange na. Pero mayroon pa man tayong, mayroon mang nauna niyan. Sinabi ng mga Mormons, usa kadungganon nga buhat ang pagsupak ni Adan sa Diyos. Grabe! Sus, Ginoo. Grabe, demonic ang ipinangaral ng Mormons. Grabe. Kaya, kayo mga saved day, makano tayo sa mga ipinangaral ng mga sikta upang yan ang ating hiwali. Kasi palagi lang tayong nagdepensa sa atin. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo mag-preach, sa tuwing mayroong preaching, hindi natin i-promote ang simbahan. Promote natin palagi na ang simbahan Katoliko ang tunay na Christian religion. Ngunit, bigyan natin ng oras ang pagtalakay din sa mga sikta. For example, sa isang linggo, mag-preaching tayo. Bigyan natin ng kahit isa, saksi ni Juba. Ano ang kailan niyan itinayo? Sino ang nagtayo? Saan itinayo? Anong kanilang mga aral? Yung mga kahit isa lang sa mga ipinangaral nila na demonic na mga aral. No? Tulad sa sinasabi ng mga saksi na ang Panginoong Hesus ay hindi ipinako sa cross. Gigapos lang sa poste. Motoingon tong Katoliko sa plaza, inuol ko ba? Gipakita man migbasahon sa saksi, muli si Kristo. Wala siya gilansang sa cross. Poste lang, gigain siya. Pero pagpamutana na ako dito na. Yamingon tong sa Katolikong bugoy na bro. Sa kaing pusiha bro, gani ba gani tugas ning gaidan sa Ginoo. Bugal-bugal pagbuhay ko ito Katoliko ha. So yan ang ating gawin mga kapatid, tuwing mayroong preaching tayo, magtalakay tayo ng mga sikta ang kanila ipinangaral upang malaman sa mga tao na ang saksi ni Juba itinayo lang noong 1870. So paano ito maging totoo? 1,870 years from the time of Lord Jesus, bago pa sila sumulpot. Yan. At saka yung mga ipinangalan nila. Sa ibang
lugar naman, tatulakin natin ang sa malista. Sino ang nagtayo? Kailan itinayo? Saan itinayo? Yan. At ano ang mga medyo na mga demonic na itinalakan? Yan. So, kaya ako sa aking live program ngayon, mga sikta sa ang aking tatalakayin. No? Pero kung mayroong mga pagtanong patungkol sa ating simbahan, at akin sasagutin. Akin sasagutin. So, yan bro, no? Uyog-uyog tayo ni David, gilgil yun, no? So, ito nga na ating sa Panginoon Diyos, no? So, ang kanila ay pinangaral, ang Panginoon Diyos ay anak sa makalangit na ama at makalangit na ina. So, ang tanong, mayroon bang makalangit na ina? Mga kapatid, ang Panginoon Diyos ay nandyan na, hindi pa nilikha ang mundo. Ating basahin, ha? Ating basahin, mga kapatid, ang Juan 17:5. Bago natin babasahin ang Juan 1:1 at sa 3, yung paglikha niya sa sanglibutan. Basahin, ha? 17:3. Sorry, 5. Ang 17:3 ay ang ginagamit ng sekta ni Felix Manalo. Sabihin nila na ang Panginoong Hesus ang nagsasabi na mayroong nag-iisang Diyos na siya ang Ama, na Diyos Ama. Hindi nila ipatuloy sa 5 kasi mabubuking ang kanilang mga baluktot na aral. Ito ang sinasabi sa 5. Ang amahan pa si dunggi ako niya sa imong pagpakig-uban kanako. Sa dungog nga akong gihugtan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Na ang Panginoon Hesus ay nandiyan na kahit hindi pa nilikha ang mundo. Ang tanong pa, sino ba ang nilikha ng mundo? Ating basahin mga kapatid na walang iba kundi ang Panginoon Hesus. Siya ang inutusan ng Diyos Ama. Nilikha ng Ama ang mundo sa pamagitan ng kanyang anak. 1:1 hanggang 3. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong niya na, ang pulong uban sa Diyos o ang pulong Diyos. So kay pagayod sa sinugdan, ang pulong uban sa Diyos, pinaagi kaniya, gibuhat sa Diyos ang tanan. Labi, no? So kay pagayod sa sinugdan, ang pulong uban sa Diyos, pinaagi kaniya, gibuhat sa Diyos ang tanan. O walay bisan unsa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. So ginawa ng Diyos Ama ang lahat, ang mundo at ang lahat na nasa mundo sa pamagitan ng kanyang anak. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ang naglikha sa mundo at sa lahat ng nasa mundo or ang naglikha ng sa daigdig. So, paano natin masasabi ang mga paniwalaan ng sinasabi ng Mormons na ang Panginoong Hesus ay tao na nailibit bilang Diyos at naging Diyos? Sa gilgig tayo, pagkagilgig ipinangaral ng Mormons. So, ang Panginoong Hesus ay nandyan na kahit wala pa ang sanlibutan. At siya ay Diyos kahit hindi pa siya nakikita bilang tao. At ito sa'yo ang 1:14 at saka 18. Itong sinabi. Ang pulong na imong tao o may puyo o man ka na to. Nakita na mo ang iyang himaya nga puno sa grasya o sa kamatulan. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak samahan. Wagi ingon nga bugtong anak sa amahan o sa inahan. Grabe mo sa'yo. Muro sa tayo anak sa Diyos ng amahan o Diyos ng inahan, langit ng amahan o langit ng inahan. Yan, grabe, no? 18. Sa wala pa gayon yung tao nga nakakita sa Diyos, ang bugtong anak nga Diyos na pinangga kayo samahan mo yung nagpailakan niya. So malinaw na ang Panginoon Hesus ay Diyos at hindi pa niya nilikha ang daigdig, ang mundo, nandyan na siya. So paano natin masasabi na siya ay tao na nailibit bilang Diyos? Kasi yung sinasabi nila mga kapatid na anak ng Heavenly Father at Heavenly Mother ay yung si Christ, ang Panginoong Hesus ay nakita.
Hindi aral ng mga sikta ng Panginoon Diyos ay nandyan na hindi pa siya nagkataong tao. Ang kanilang aral ay ang Panginoon Diyos ay ipinanganak at nakita at ito'y na-elevate into God, being God. Yan ang kanilang aral. Tanungin ninyo o mga Mormons, ang mga nagniktay niya, no? Murag mga karnero, pero bangis siya ng mga lubong. At hindi sa mga kapatid, no? Ang San Mateo 7:15, nga murag mga karnero, kasi mga pogi, no? Niktay pa. So, ang Mormons ko, tinanong, ang sakop sa Mormons, dili itong mga kuhan. Saan mababasa sa Bible na ang mangaral ay magniktay, magbarong? Kasi ang mababasa, ang mangaral ay magsutana. Ang mga lingkod ng Diyos ay magsutana. Pagin siya nakita ng magbarong, magniktay. So, sinasabi pa nila, no, na paano natin mapaniwalaan ang kanilang sinasabi na ang Panginoong Hesus ay isang tao na na-elevate bilang God. Na malinaw man na ipinayag na ang Panginoong Hesus ay siya na noon, ngayon, at bukas. Yan ang ating bagsahin, ha? Sa Hebreo 1:10 hanggang 12. Okay. Upang malaman natin na napaka-demonic ang ipinangaral ng mga sikta patungkol sa ating Panginoong Hesus. Hebreo 1:10 hanggang 12. Ito ang sinasabi. Mayroon usab siya sa sinudan gibuhat mo Ginoo ang kalibutan ug sa imong kaugalingong mga kamot gibuhat mo ang mga langit. Mga hanaw silang tanan ang pagbulungtad ka. Pilion mo sila ingon sa mga sinina o ilisan sama sa mga sapot apan dili ka mausab hangtod sa kahangturan. So ang Diyos walay kausaban. Ibig sabihin, hindi siya galing sa tao na nagiging Diyos kasi ang Diyos ay nandiyan na at wala siyang hindi siya magiging maiba. Ano ba yun sa Tagalog, no? Busa naman, no? Hindi mausap ang Diyos. Walang kausaban ang Diyos. Yan, no? Ito pa, sa Hebreo 13:8. Malinaw din ipinayag na ang Panginoong Hesus ay hindi isang tao na nagiging Diyos. Ito. 13:8. Si Jesucristo mao gihapon kagahapon karon og sa walay katapusan. So paano natin masasabi na grabe, no? Grabe ang ipinangaral ng mga sikrang Mormons, no? So, ibig sabihin pala ng Mormons ay okay, no? So, ito pa. So, malinaw, no? Na ang Diyos ay walang simulan at walang katapusan. So, malinaw, no? Na ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao, kaya siya ay mayroong nagiging ina at ito ay dahil siya ay nagkatawang tao, no? At dahil dyan, kasi ang Panginoon Diyos ay isang Diyos na nagkatawang tao, si Mama Mary ay binigyan ng mataas na pagkilala na siya ay ina ng Diyos. Atin basahin mga kapatid ang Galatia 4:4 na ang Panginoong Diyos sa kanyang papunta dito sa lupa, siya ay ipinanganak ng Santa Maria. Hindi tulad ng mga sinasabi ng mga Mormons na ang Panginoong Hesus ay ipinanganak ng makalangit na ama at makalangit na ina. Grabe, no? So, Galatia 4:4 nang ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao, ito ang sinasabi. Galatia 4:4. Okay. Apal pagabot sa hustong panahon, gipadala sa Diyos ang iyang anak. So nandiyan na ang Panginoong Hesus. Kahit hindi pa siya ipinanganak sa kanyang nagiging ina.
nang siya ay nagkatawang tao. Pero ano sinasabi ng Mormons? Si Kristo ay anak sa makalangit na ama at makalangit na ina. Pasabot, alam nila, si Santa Maria, Diyos. Grabe, Mormons, no? Grabe. Apat pag-abot na sa hustong panahon, ipadala sa Diyos ang iyang anak. Miyanin siya ingon nga anak sa tawhanong inahan. O nagpuyo siya ilalom sa malaon. Gipanganak sa tawhanong inahan. Kasi siya ay nagkatawang tao. Yan mga kapatid. Pero anong sinasabi ng mga Mormon sa aking balikan? Ang Kristo ay ipinanganak ng makalangit na ama at makalangit na ina. Ibig sabihin, ang makalangit na ama ay mayroong asawa. Or ibig sabihin nila na si Santa Maria ay asawa ng makalangit na ama. Gabi, no? Pagka gilad tayo, no? Pagka gilad yun tayo ang ipinangaral ng mga Mormons. So, kaya mga kapatid, puksain natin ang kanilang mga aral upang mailigtas natin ang kanilang mga membro. Mailigtas natin. Kaya palagi kong magtalakay sa mga sikta upang mailigtas ang mga kanilang membro at ang ating mga kapatid na mga Katoliko na nandyan sa kanila ay mailigtas natin. Kasi yan ang yung sinasabi sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni St. James na kung mailigtas natin sila sa pagiging makasalanan, kasi mahigit pa sa taong gumawa ng ordinaryo ng kasalanan ng sa sanlibutan ang pagiging makasalanan ng mga nangaral ng o naniniwala ng mali. Ito ang sinabi. Mga igsoon, kung usa kaninyo may salaagi kan sa kamaturan o may makapabalik kaniya. May makapabalik kaniya, ha? Angay ninyong isayran nga kadtong makadani sa usa ka makasasala gikan sa iyang pagkadautan, magluwas kaniya sa kamatayon. Pasabot, nagluwas kaniya sa impierno kay ang tanan mamatay magyon. So ang kamatayon nga gisgutan din ang ikaduhang kamatayon nga mo ang impierno nga kung mababasa sa 20 di pa dahil 20:14 kasahin ko yan, ha? Og daghang mga sala ang mapasaylo tungod kaniya. Aking balikan. Mga igsoon, kung sa kaninyo may salaagi kan sa kamaturan o may makapabalik kaniya, angay ninyo isayran nga kadto makadani sa usa ka makasasala gikan sa iyang pagkadautan, magluwas kaniya sa kamatayon o daghang mga sala ang mapasaylo tungod kaniya. So manang magsumikap tayo mga kapatid na mailigtas natin ang ating mga kapatid na Katoliko na nandyan sa grupo ng Mormons at saka ang kanilang membro na hindi galing sa Katoliko. Mailigtas natin sa pamagitan ng pagpuksa natin sa kanilang mga maling aral. So magligtas kanila sa kamatayan. Ibig sabihin sa impierno, kasi ang impierno ang ikalawang kamatayon. Kasi mayroon tayong unang kamatayon na maharap na yung pag alis natin dito sa lupa. Ito ang ipinayag sa 20:14 ng hayag. Unya kitambok ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo, kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Linaw, ha? Kasi mayroon tayong unang kamatayan na maharapin. Yung sinasabi dito sa Hebro 9:27. Ito ang sinasabi. Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa. Yung pag-alis natin dito sa lupa, sa mundo. Kung tapos niya na hukman siya sa Diyos. So kung tayo ay kung maibalik natin sa simbahan ng mga umalis, tayo ay nagligtas na sa kanila sa kamatayan o sa impierno. Kaya magsumikap tayo mga kapatid, no? I-explain natin sa kanila na yung mga ipinangaral ng mga Mormons ay hindi Diyos nun, kundi demonic. Okay, no? Dunil mulala, hindi magbabago ang Diyos. Yes, bro, no? Hindi mausag, no? Hindi magbabago. Nandyan sa ano yan, no? Basahin mo dyan, ha? Na ang Diyos ay dili mausab o hindi magbabago. Tama, bro, no? Kaya ang Diyos ay dili mausab. Tama, bro. Thank you, bro, sa paghatag ni mo o saktong word sa Tagalog, no? Hindi magbabago. Yan, no? Binasa ka. Pero basahin natin, no? Na ang Diyos ay hindi magbabago. Dili mausab, no?
Santiago 1:17, no? Ang Diyos dili mausab. Santiago 1, mayroon din yan sa Zacarias, no? Kalimutan ko na. Ang Diyos dili mausab. Santiago 1:17. Salamat bro, no? Hindi magbabago. Okay. Santiago 1:17. Ito ang sinabi. Ang tanang maayo og hingpit nga gasa nagikan sa langit, gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kaya niya sa langit. Dili gayud siya mausab ni magpakitag landong sa pagkausab. Santiago 1:17. So, paano maging totoo ang sinasabi ng mga Mormons na ang tao ay siya ang nagiging Diyos? Ibig pa rin sabihin na ang tao ay parang una pa sa Diyos kasi ang Diyos ay galing sa tao. Grabe ka, ngunit ang mga ipinangaral ng Mormons. No? Grabe. So, okay. Dito, no? So, ipinangaral din nila na mayroong tatlong kaharian, 3 kingdoms. Mayroong kaharian ng Diyos Ama, mayroon din kaharian na iba sa kaharian ng Diyos Anak, na iba rin sa kaharian ng banal na Espiritu. Na ang kanilang ipinangaral na kahit hindi kayo maniniwala sa Diyos Ama, yan mga kapatid, ang ipinangaral nila, binasa ko yan. Kahit hindi kayo maniniwala sa Diyos na Anak, ngunit naniniwala kayo sa banal na Espiritu, walang problema. Kasi doon kayo sa kanyang kaharian makakapasok. Grabe. Yan ang aral ng mga Mormons. Kaya, napaka-demonic ang kanilang mga ipinangaral. Aking ulitin na, hindi ko sinasabi na demonic sila. Ang kanila lang ipinangaral. Kasi tayo ay likha ng Diyos. Kahit gaano tayo kahit gaano tayo makasalanan, mananatiling tayo ay likha ng Diyos. Kaya hindi ko magsasabi na sila ay masama. Ang sasabihin ko, ang kanila ipinangaral ay ang masama.